Magandang araw mga kapatid. Target ng ASEAN na makonclude yung Code of Conduct by 2026. At pag nangyari yan, tiyempo ito na ang Pilipinas ang chairman o ang host country for ASEAN. Kasi ngayon pa nga lang pinaghahandaan na natin yung gagawing ASEAN Summit for next year. Ito ang sinabi ng Department of Foreign Affairs bago nga tumungo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN Summit ngayong taong ito. Bukod dyan, ang sinasabi ng DFA, bukod dun sa usapin ng sovereign rights, ng sovereignty ng Pilipinas, isa rin doon sa mga inaasahan na pag-uusapan ay tungkol dun sa pag-i-impose ng US tariff. Ang napagkasunduan daw doon sa mga paunang meeting ng mga economic managers at ng ibang leaders ng ASEAN ay gagawa sila ng mga non-retaliatory measures. Pero inaasahan na susuportahan din naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos. So dalawa na yan, yung Code of Conduct at saka yung US tariff. Pero pangatlo na pag-uusapan, inaasahan, ay tungkol doon sa membership ng Timor-Leste sa ASEAN. Matatandaan natin na nagkaroon tayo ng concerns sa Timor-Leste dahil ang isa sa mga dating congressman na si Arnie Teves ay nagtatago doon ngayon at hindi pa nakakabalik sa Pilipinas despite yung mga kaso niya dahil nga doon sa nangyaring mga pagpatay doon sa kanilang lugar. Ang sinasabi naman ng DFA ay susuportahan ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng Timor-Leste sa ASEAN as soon as possible dahil sa ngayon meron naman daw silang sinusunod na proseso para maging tuluyang miyembro na ng ASEAN etong Timor-Leste. So far, yan yung mga ilan sa inaasahang mapapag-usapan sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Summit. Ako po si Maricel Halili para sa Frontline ngayon.